Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kalagim. Ako ang inyong lingkod, si Mr. John. At muli na naman tayo magsama-sama sa kwento ng alingaungaw ng lagim. Ang kwentong ating itatampok ngayong araw ay isang personal na karanasang ipinadala sa atin ng isa nating taga-subaybay na itatago na lang natin sa pangalang AJ. Ito ay isang salaysay na magpapatunay na ang mga kwentong kinatatakutan natin noong bata pa tayo ay hindi lamang nananatili sa mga libro at sa bibig ng ating mga ninuno. Minsan, naglalakad sila sa ating tabi, nag-aabang sa dilim. Halina't pakinggan natin ang kanyang nakapangingilabot na engkwentro sa Ang Aswang sa Tabi ng Sementeryo. Laki ako sa isang simpleng bayan sa probinsya. Dito, ang buhay ay payak, ang mga tao ay magkakakilala at ang samahan ay parang isang malaking pamilya. Pero sa kabila ng pagiging simple ng aming lugar, may mga kwento itong tinatago, mga kwentong tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mga mata. Ang bahay namin ay nasa medyo liblib na parte ng aming barangay. Ang pinakamalapit na kapitbahay namin ay mga ilang bahay pa ang pagitan. At ang isang bagay na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa aming lugar ay ang katunayan na ang bakuran namin sa likod ay halos katabi na ng pader ng lumang sementeryo ng aming bayan. Sementeryo na kung titignan mo pa lang sa tanghaling tapat ay nakakilabot na dahil sa mga lumang nitso at naglalakihang puno ng kalachuchi na para bang mga bantay na nakamasid sa bawat galaw mo. Noon, para sa akin, ang mga kwentong tungkol sa aswang, tikbalang o kapre ay mga kwentong pambata lang, panakot para umuwi kami bago magdilim. Pero ang lahat ng yon ay nagbago isang gabi na hindi ko malilimutan. High school pa lang ako noon, mga 16 na taong gulang. Aktibo ako sa mga extracurricular activities sa school at isa na doon ang pagiging parte ng isang dance troupe. Isang gabi, ginabi kami ng pag-uwi dahil sa practice para sa isang malaking kompetisyon. Mga bandang alas 10 na ng gabi nang matapos kami. Dahil sa pagod at sa layo ng bahay ng mga grupo ko, nagpasya ako maglakad na lang pauwi. Sanay naman ako at maliwanag naman ang buwan noon. Ang daan pauwi sa amin ay isang mahabang kalsada na sementado pero walang mga poste ng ilaw. Tanging liwanag lang mula sa buwan at sa mga bahay na madadaanan ng nagsisilbing gabay ko. Habang papalapit ako sa amin, ang kalsadang iyon ay sumasabay sa haba ng pader ng sementeryo. Dito na nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Ang paligid ay sobrang tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong mga yabag at ang tunog ng mga kuliglig sa damuhan. Pero habang nasa tapat ako ng pinakagitnang bahagi ng sementeryo, may narinig akong kakaiba. Isang kaluskos. Hindi siya tunog ng hayop na tumatakbo. Parang may gumagapang sa tuyong mga dahon sa kabilang panig ng pader. Huminto ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. Baka pusa o asong ligaw, sabi ko sa isip ko para paganin ng loob ko. Pero ilang segundo pa ang lumipas, narinig ko uli. At sa mga pagkakataong ito, mas malakas at parang papalapit. Bigla akong kinalubutan. Pinabilis ko ang aking paglalakad. Ayokong lumingon. Ayokong alamin kung ano ang gumagawa ng tunog na yon. Habang nagmamadali ako, may namoy ako. Isang napakasangsang na amoy. Amoy na parang pinaghalong nabubulok na karne at maasim na suka. Sobrang tapang ng amoy na halos masuka ko. Doon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo na ako ng sobrang bilis. Ang nasisip ko lang ay makarating sa aming bahay sa ligtas na lugar. Hingal na hingal ako nakarating sa aming tarangkahan. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang tarangka. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si tatay na nanonood ng TV. "Oy Jay, ba't ngayon ka lang?" At para kang hinabol ng kung ano. Bungad niya. "Galing po sa practice tay. Nag-jogging lang po ako pauwi kaya hingal na hingal ako." Palusot ko. Ayoko mag-alala pa sila ni nanay. Dumiretso ako sa kwarto ko. Nagbihis at sinubukang matulog. Pero ang nangyari ay paulit-ulit na naglaro sa isipan ko. Yung kaluskos, yung nakapandidiring amoy. Hindi ako mapakali. Ang kwarto ko ay nasa ikalawang palapag ng bahay.
at ang bintana nito ay direksyong natatanaw sa madilim na sementeryo. Bandang hating gabi, nagising ang diwa ko dahil sa sunod-sunod na malakas na pagtahol ng mga aso sa aming lugar. Hindi ito ordinaryong tahol, iba ang tunog. May halong pag-alulong, parang may nakikita silang kinatatakutan. Dahil sa kuryosidad at sa kabang nararamdaman ko, dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng malinaw na liwanag ng buwan, ang sementeryo ay tila isang larawan mula sa isang horror movie. Ang mga nino ng mga puno ay parang mga limaw na nag-aabang. At doon, sa ibabaw ng mataas na pader ng sementeryo, may nakita ko isang anyo. Noong una, akala ko isang malaking ibon. Parang habang tinitignan ko, unti-unti itong nagkakaroon ng forma. Isang nilalang na nakaupo na parang tao pero kuba. Mahaba at gusot-gusot ang buhok nito na tumatakip sa mukha niya. Ang mga braso at binti nito ay tila mas mahaba kaysa normal. Nanlamig ang buong katawan ko. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ako makagalaw. Para akong ipinako sa kinatatayuan ko. Habang pinapanood ng nilalang na yon, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan itong inangat ang ulo. At kahit malayo, kitang-kita ko ang dalawang mata nitong tila nagliliyab na pula sa dilim. Pagkatapos, sa isang iglap, tumalon ito mula sa pader pababa sa kalsada sa parehong lugar kung saan ako nanggaling kanina. Bumagsak ito sa lupa, hindi sa dalawang paa, kundi sa apat nitong mga kamay at paa na parang isang dambuhalang gagamba. Mabilis itong gumapang, hindi patungo sa kung saan, kundi direktang patungo sa direksyon ng aming bahay. Doon ako natauhan, napasigaw ako sa isip ko. Mabilis akong lumayo sa bintana at nagtago sa ilalim ng aking kumot. Nanginginig ako sa takot. Narinig ko ang pagtahol ng aming aso sa ibaba. Si Bantay. Galit na galit ang kahol niya. Pero maya-maya, narinig ko siyang umuungol na parang nasasaktan at biglang tumahimik. Katahimikan, isang nakakabinging katahimikan ang pumalibot sa buong bahay. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa kahol ng mga aso. At pagkatapos, narinig ko na isang dahang-dahang kaluskos sa aming bubong. Mga yabag na mabibigat, parang may naglalakad sa yerong bubong namin. Ipinigit ko ang aking mata. Nagdasal ako ng lahat ng dasal na natatandaan ko. Paulit-ulit kong binubuo ang pangalan ng Diyos. Ang bawat kaluskos sa bubong ay parang dagundong sa dibdib ko. Pakiramdam ko, anumang oras ay babagsak ito sa kwarto ko. Pagkatapos ng tila walang katapusang minuto, biglang huminto ang mga yabag. Akala ko tapos na. Akala ko umalis na siya. Pero nagkamali ako. Bigla akong naamoy ulit yung mabahong amoy. Pero ngayon, mas matindi, mas malapit, at alam na alam ko kung saan nanggagaling. Sa labas ng bintana ng kwarto ko. Sa kabila ng matinding takot, hindi ko napigilan ang sarili kong sumilip. Dahan-dahan kong inangat ang kumot mula sa aking mga mata. At sana hindi ko na lang ginawa. Isang mukha ang nakadungaw sa aking bintana. Isang mukhang hindi ko malilimutan hanggang sa aking pagtanda. Balat na kulubot at maputla. Mga mata na pulang-pula at walang emosyon. Isang ilong na halos walang ng buto. At isang bibig na bumuka. Nagpapakita ng mga pangil na maiitim at matutulis. At ang dila nito napakahaba. Na dahan-dahang dumidila sa salamin ng aking bintana. Nagiiwan ng malagkit na laway. Direktang nakatitig ito sa akin. Pakiramdam ko, nakikita niya ang kaluluwa ko. Sa sobrang takot, sa wakas ay nakahanap ako ng boses. Sumigaw ako ng buong lakas. Nanay! Tatay! Tulong! Narinig ko ang mabilis na mga yabag ng aking mga magulang. Sa pagbukas ng pinto ng aking kwarto at pagpasok ng liwanag mula sa pasilyo, ang mukha sa bintana ay biglang naglaho na para bang isang masamang panaginip. Niyakap ako ng aking ina habang humahagulhol ako. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Ang takot sa kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Kinaumagahan, natagpuan namin si Bantay sa likod bahay. Patay na, walang sugat, pero tuyong tuyo na parang naubusan ng dugo. Mula ng gabing yon, hindi na ako muling naglakad mag-isa sa dilim. Naglagay si tatay ng mga bawang sa bawat bintana at pintuan ng aming bahay.
Ang dating mga kwentong pambata lang para sa akin ay naging isang malagim na katotohanan. Isang katotohanan na nagtatago sa tabi ng sementeryo, nag-aabang sa katahimikan ng gabi. Isang karanasan na tunay na nakakapangilabot. Maraming salamat sa iyo, AJ, sa iyong lakas ng loob na ibahagi sa amin ang iyong kwento. Ito ay isang matinding paalala na sa bawat sulok ng ating mundo, may mga misteryong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At sa inyo, mga kalagim, ano ang masasabi ninyo sa sinapit ni AJ? Naranasan niyo na rin bang makakita ng nilalang na hindi dapat makita? I-comment nyo na yan sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga saloobin at kwento. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. I-click nyo na rin ang notification bell para wala kayong mamiss na kwento. Hanggang sa susunod na gabi ng takot at kababalaghan, ako si Mr. John, nagpapaalam. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi.